So, what's up mga ka-acid? Andito na naman si Cardo Talisay, mga ka-acid. So, ang vlog natin ngayon, paano nyo ma-overcome ng mabilis yung anxiety nyo, mga ka-acid. Sasabihin ko sa inyo. Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa ka-acid natin na si Padwata, Gamboa, Misha. Shoutout sa iyo, boss. Si ka-acid natin, nasa New Zealand siya. Siyempre, meron siyang ngayon, acid reflux, anxiety. Nakukontrol niya na rin. Shoutout sa iyo, boss. So, yun nga mga ka-acid. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at na-overcome natin si anxiety. Talagang napakahirap din yun, ang anxiety. Ngayon, paano ko siya na-overcome? Kasi habang talagang yung sakit ko ng acid reflux, tinanggap ko yan. Tinanggap ko talaga siya. Para lalo kang hindi ma-stress, tanggapin mo yung sakit mo. Tinanggap ko siya. Kahit nahihilo-hilo ako, kasi wala namang ibang paraan eh. Kahit nahihilo ako, nagtinda ako. Nagtinda ako sa tindahan. Ayun, hanggang nagamay ko yung hilo. Hanggang yung unti-unti yung hilo ko nawawala siya. Hindi ko namamalayan, nawawala na siya mga ka-acid. Dinahandahan ko yung kontrolin yung sarili ko na wag matakot sa hilo, sa mga lahat ng nararamdaman ko sa aking katawan. Ngayon minsan nga, may nagsabi pa sa akin doon yung dati, yung mapayat kasi ako. Sabi sa akin ng isang tindero din, sabi sa akin, oh pre, sabi niya, bakit pumayat ka? Yun, sabi ko, tinamaan ako ng acid reflux, sabi yung gano'n. Bakit ka tinamaan? Sabi niya. Kasi, manginginom ako, sabi ko. Sabi niya, bakit ako? Manginginom naman ako. Hindi ako tinamaan, sabi niya. Sabi ko naman, sa isip ko lang, hindi ko na sinabi sa kanya na pasalamat ka kay Lord na hindi ka tinamaan ng sakit kasi mahirap kung nagkasakit ka ng katulad ko. Pero hindi ko sinabi sa kanya yung mga ka-acid. Sa sarili ko lang yun. Dahil alam ko na mahirap na magkasakit ng acid reflux. Ayun nga, tinanggap ko sa sarili ko na may acid ako. Hindi ako na sa ibang tao na bakit pumayat ako. Kasi yung iba minsan parang dinadamdam yun. Parang dadamdamin mo. Kaya doon ka may stress. Pag dinamdam mo kasi masyado yun, may stress ka talaga yung pagpayat mo. Tignan nyo, tumaba naman ako ngayon. Ibig sabihin, gagaling din kayo. Babalik din kayo sa normal. Dandahan lang talaga yan. Basta wag lang kayo may stress. Wag lang kayo magpa-epekto sa mga kung ano-anong mga bagay na tinasabi ng iba. Basta tanggapin nyo lang yung sakit ng acid reflux. Yun nga mga ka-acid, kasi iba nga may mga matataba, di ba? May mga matataba, hindi naman nangangamba sa kanila sa kalusugan. Tingnan nyo, kasi lahat ng tao may mga matataba, may payat. Maayos naman ang buhay nila, hindi sila nagkakaroon ng distress kasi na kanila yun, parang immune na ba? Parang ganun. Parang immune na sa kanila yung pagiging mataba nila, pagiging mapayat. Minsan yung iba tumataba, hindi nila na yung anxiety, hindi sila nagkakaroon ng mga takot, nervyos. Baka tumaba ako, baka ganito. Pag tumaba ako, baka may sakit ako, baka ma-high blood ako, ganun. Hindi nila iniisip yun kasi iniisip nila, kasi continue lang ang buhay. Parang tuloy-tuloy ang buhay. Yung nasa pesto ko, hindi na ako nag-iisip ng negative tindahan. Talagang puro positive lang. Magiging magiging buhay ko, magiging future ko. Kasi nangangarap ka ulit eh. Parang ganun. Kailangan mangarap ka ulit na maging maayos yung buhay mo. Tapos kumain ka lang na normal. Huwag ka lang matakot talaga. Kasi pag natakot ka talaga sa mga pagkain, lalong hindi babalik yung katawan mo. Kasi yun talaga nagpapapayat din sa atin pag hindi ka kumain ng mga masusustansya o kaya hindi kompleto yung nutrients na nakukuha mo sa mga pagkain. Kailangan kasi
dapat kumpleto rin yung nutrients na nakukuha natin sa ating katawan, mga ka-acid. Kaya doon ako lumakas, doon ako sumigla. Yun, nakuha ko yung dati kong hindi na ako hirap matulog, hindi na ako hirap sa lahat ng bagay, lahat nagagawa ko na, talagang ganun. Kasi yung anxiety, talagang mahirap din yan, pero talagang kaya mo rin kontrolin yan. Kasi ikaw lang din mag-a-control sa sarili mo. Kahit hindi ka na magpadala sa doktor niyan. Kasi kayang-kaya mo rin yan. Marami naman na talagang gumaling sa acid reflux saka sa anxiety. Kahit na walang doktor. May mga nakausap din ako eh. Ang mga nagpagaling din sa akin sa tulad ng na sa anxiety, mabilis kong kasi may mga nakakausap ako na nagka-acid reflux, mga ka-acid na sabi nila, minsan may ako na ayun, nagbablog ako, sabi niya sabi niya yung nakita niya yung vlog ko, tinanong niya, nagka-anxiety ka rin pala, sabi ko oo, sabi niya ganun. Ganun ba, parehas pala tayo, sabi niya ganun sa akin. Tapos dinalaman niya na ngayon tinanong-tanong ko siya na magaling ka na ba, sabi ko ganun. Oo, medyo okay na ako, pero may nararamdaman ka pa, sabi niya ganun sa akin. Oo, may nararamdaman pa rin ako, pero wala lang sa akin, sabi niya ganun. So ibig sabihin, mga ka-acid, kaya niyang labanan yung anxiety niya, yung takot niya. Tatanggalin mo kasi yung takot mo sa lahat ng bagay yan. Tatanggalin mo talaga yan. Parang lahat ng mga takot mo, labanan mo yan. Kumbaga, salubungin mo siya. Hindi mo pwedeng iiwas ka dyan, parang ganun. Ako nga, nagsusoft drinks na ako eh. Nagsusoft drinks na rin ako. Alak na lang hindi. Ayoko kasi tikman, baka mamaya. Pag tinikman ko, makaging alcoholic na naman ako. Dati talagang lasinggero ako. Tsaka baka pag nag-inom na naman ako, umalik na naman ako sa dating lasinggero. Pero at least kaya ko naman ng yan. Kaya ko naman ng kontrolin. Kasi nag-sprite na ako, nagkukook na rin ako, mga ka-acid eh. Tapos yung minsan na may mga kakilala ko na mga namatay, yan, parang wala lang sa akin yan. Ang sinasabi ko lang sa sarili ko, talagang nauna na sila. Ginawa na sila ni Lord. Ganun lang yun. Kasi kung matatakot ka, gustong gusto ko pang puntahan eh. Pinupuntahan ko pa sila, gusto ko talagang tingnan na ganun. Talagang na yung anxiety natin. Wala, ilang beses na pumupunta sa mga ganyan, mga patay. Yung malakas pa nga anxiety ko, tinubuan ko na eh. Talagang pinuntan ko yung patay, mga ka-acid. Talagang yun, para tinignan ko talaga. Nakasama ko pa yung na yun. Kasama ko pa siya, mga ilang araw bago namatay. Talagang tinesting natin. Pinuntahan ko pa na ipaglibing pa tayo. Mabilis ko rin siya na control kasi marami rin na nagkwento rin na nagka-acid reflux, banda rin dito sa amin, na kumakain naman lahat ng mga bawal. Kain naman nila, nakikita ko nga minsan. Sabi ko, bakit ako hindi ko pwedeng kainin to? Dati ko naman kinakain to. Parang ganun, mga ka-acid. Inalis ko na yung takot sa mga pagkain, lahat ng bagay. Dapat alisin natin yan. Para mabilis mong ma-overcome yung anxiety. Yun lang yung ganung, mga ka-acid. So, mga ka-acid, hanggang dito na lang. Abangan nyo pa yung mga vlog ni Cardo Talisay. Masyado lang mahaba. Mag-ingat kayo lagi, and God bless. Cardo Talisay.